Si Dr. Jose Rizal ay isang bayani, manunulat at simbolo ng pagmamahal sa bayan. Pero sa likod ng kanyang tapang, may kwento ng sakripisyo at pag-ibig sa Pilipinas. Ito ang kwento ng kanyang exile sa Dapitan at ang huling yugto ng kanyang buhay bago siya barilin sa Bagong Bayan. Noong 1892, ipinatapon si Rizal sa Dapitan, Zamboanga dahil inakusahan siyang kasama sa revolusyon. Pero imbes na sumuko, ginamit niya ang pagkakataong ito para tumulong sa mga tao. Kahit malayo ako, kaya ko pa rin maglingkod sa bayan. Edukasyon at kabutihan ang aking sandata. Maraming salamat, Dr. Jose Rizal. Dahil sa iyo, may eskwelahan at maayos na tubig na ang aming baryo. Sa Dapitan, nagtayo ng paaralan, klinika at inayos ang pagtubig ng bayan. Doon din niya nakilala si Josephine Brackett na naging kasama niya sa buhay. Sobrang nakakamangha naman ng mga ito kasi may inspirasyon talagang makukuha ang mga kabataan sa ginawa mong ito. Gusto ko lang maranasan ng mga Pilipino ang magandang buhay, malaya at may kaalaman. Noong 1896, nagpasya si Rizal na pumunta sa Cuba bilang doktor. Pero bago siya makaalis, inaresto siya at pinaratang leader ng revolusyon. Dr. Rizal, inaaresto ka namin dahil sa pagtataksil sa Espanya. Hindi ako natatakot. Ang tanging kasalanan ko ay ang magmahal sa sariling bayan. Nakulong si Rizal sa Fort Santiago, kalmado at matatag habang naghihintay ng kanyang hatol. I die without seeing the dawn brighten over my native land. You, who will see it, welcome it, and forget not those who fell during the night. December 30, 1896, dinala si Rizal sa Bagong Bayan. Kahit alam niyang kamatayan na ang kaharap niya, payapa pa rin ang kanyang loob. Ready! Aim! Fire! Ang kanyang kamatayan ang naging mitya ng pagising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Dahil kay Rizal, nagsimula ang revolusyon at ang laban para sa kalayaan. Ang exile at execution ni Rizal ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay may kasamang sakripisyo. Hindi siya gumamit ng dahas, pero ginamit niya ang edukasyon at panulat para magmulat ng isipan. Tinuruan tayo ni Jose Rizal na kahit sa maliit na bagay, pwede tayong magbigay ng pagbabago. Kaya ang patunay na ang kabataan ay may malaking ambag sa kinabukasan. Dr. Jose Rizal, hindi lang bayani ng nakaraan, kundi inspirasyon para sa bawat Pilipino ngayon.